Nawala ang lahat sa isang gabi, ang mag-asawa at pamilya, nasira ang mga pangarap ng matuklasan ang mapanlinlang na balak ng asawa. Tatanggapin ba nila ang pagkatalo o magsasagawa pa sila ng ibang gapatibong para mabawi ang pera? Naaalala ko pa ang gabi na yon kung paano biglang nagbago ang buhay ko. Dati, isa lang akong simpleng babae na nagngangalang Isabel. Nagtatrabaho ako sa supermarket at sapat lang ang sahod ko para sa pamilya. Hindi kami mayaman pero payapa naman ang buhay namin. Hanggang isang araw, lumabas ang isang lotto ticket at nagbago ang lahat. Isang hapon na malakas ang ambon, basang-basa ang kalsada ng Maynila at wala masyadong tao. Naghahanap ako ng merienda nang makita ko ang isang matandang babae na nagtitinda ng lotto ticket, nangingi nig sa ilalim ng bubong. Mayroon akong kakaibang pakiramdam na nagsasabing lumapit ako at bumili ako ng 2 tiket. Hindi ko inaasahan na ang 2 tiket na binili ko lang para sa kasiyahan ay mananalo ng jackpot na 44,400. Ang pakiramdam ng malaman ko ang balita ay hindi maipaliwanag, isang matinding kaba at pagkalito. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Nanginginig kong hinawakan ang tiket at paulit-ulit na tinitingnan, takot na baka nagkakamali ako. Gusto ko sanang ilihim ito. Pati na sa asawa kong si Carlos, para magkaroon ako ng oras para mag-isip ng maigi. Ngunit sa gabing iyon, habang tulog na ang lahat, isang mahinang bulong ang umabot sa pandinig ko. Akala niya ob na ako kaya hindi siya nag-ingat sa pagsasalita. Mababa ang boses niya pero bawat salita ay tumagos sa puso ko. Nanalo talaga siya. 44,400. Pagkatapos natin hatiin ang pera, makikipagdiborsyo ako para mapakasalan ka. Namatay ako sa loob. Humina ang pandinig ko at ang puso ko ay parang pinisil. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking pinagsamahan namin ng maraming taon ay kayang sabihin ang ganoong kalupit na mga salita. Nakahiga ako. Sa dilim, dilat na dilat ang mga mata at mainit na luha ang tuloy-tuloy na bumuhos. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng masasayang alaala, pero ngayon, lahat ng iyon ay pakitang tao lang. Ang mga simpleng hapunan, ang mga panahong magkasama kaming nagdusa, lahat ng iyon ay nasira. Naintindihan ko na kung gagawa ako ng ingay ngayon, maghahanap siya ng paraan para makalusot. Pero alam kong kailangan kong maging kalmado. Ang perang ito at ang buong buhay ko ay nakasalalay sa kun. Paano ako kikilos sa mga susunod na araw? Dahan-dahan akong tumalikod, nagkunwari na tulog ako. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga salitang ipagkatapos hatiin ang pera, makikipagdiborsyo ako, ay umalingaw-ngaw sa isipan ko na parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ko. Kinaumagahan, normal pa rin ang kilos ni Carlos, at mas sweet pa siya. Nag-almusal siya para sa akin, at nagtanong-tanong. Pero nakita ko ang pagpapanggap sa mga mata niya. Ang aking biyenan ay bigla ring nagbago ang ugali. Hindi na niya ako pinupuna tulad ng dati. Dahan-dahan siyang nagsabi, Isabel, mag-resign ka na sa trabaho, ang pag-aalaga sa pamilya ang pinakamagandang gawin. Ngumiti lang ako ng mapait at tumango. Dahan-dahang nabubuo sa isipan ko ang isang detalyadong plano. Hindi ako direktang makikipag-away sa kanila, hahayaan ko silang ipakita ang kanila ng tunay na ugali at pagkatapos ay isasara ko ang pinto na pinapangarap nilang pasukin. Kinagabihan, habang tulog na si Carlos, palihim kong sinuri ang telepono niya. Doon, bukod sa mga text message sa kabit niya, nakita ko rin ang isang family group chat. Ang biyanan ko, ang kapatid niya. At ang mga tiyuhin niya, lahat ay nag-uusap tungkol sa 44,400 na pera. Pinag-uusapan nila ang lahat, mula sa kung sino ang makakakuha ng magkano, bumili ng bahay, kotse, mamuhunan, pero walang isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ko. Kaya pala, para sa kanila, isa lang akong walking wallet. Nakalimutan nila na nasa kamay ko pa ang pera at hindi ako isang hangal. Nagpa siya akong magpan. Gap na wala akong alam, masaya pa rin, nagluluto pa rin, at nakikipag-usap para mapababa ang kanilang pagiging alerto. Pero sa loob-loob ko, binibilang ko ang bawat araw. Sa loob ng 2 araw, bigyan ko ang pamilya ng asawa ko ng isang regalo na hindi nila malilimutan. At iyon din ang araw na matitikman nila ang pakiramdam ng matulog sa labas.
Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay tumagos sa bintana, pero ang mabigat na pakiramdam sa loob ko ay hindi nawala. Sinubukan kung maging kalmado, lumabas sa kwarto na parang isang normal na asawa na walang ipinapakitang kakaiba. Maagang umalis si Carlos at nag-iwan ng isang maliit na papel sa mesa. May meeting ako, hindi ako makakauwi para sa hapunan. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at ang kamay ko ay biglang humigpit. Ang in-meeting na binabanggit niya ay sigurado na walang iba kundi ang kabit na kasama niya kagabi. Ang biyenan ko ay lumabas ng kwarto, ang mukha niya ay kakaibang masaya. Isabel, busy ka ba ngayon? Gusto kong tingnan ang bagong mansion sa Call General Luna, narinig kong binebenta ng mura. Tumawa ako sa isip ko. Hindi pa niya alam kung may pera na ako o wala, pero nagpaplano na siya ng pagbili ng bahay. Dahan-dahan akong sumagot, Inay, busy po ako ngayon, sa tingin ko ay hindi po ako makakasama. Medyo nabigo siya, pero pilit na umiti, sige, sa susunod na lay. Inisip ko lang na kapag may pera na tayo, dapat bumili tayo ng mas malaking bahay para sa buong pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang walang halaga, pero pinakita nito sa akin ang tunay na problem. Kung magiging maayos ang lahat, ang pera ko ay hahatiin sa 6 na miyembro ng pamilya ng asawa ko. Ako ay magiging tagapag-ingat lang ng papel, pero wala akong karapatan na magdesisyon. Sapat na ang tagal ko sa bahay na ito para maintindihan na kapag ang pera ay napunta sa kamay nila, wala na akong lugar. Nagbuhos ako ng isang tasa ng tsaa, umupo sa mesa, at tahimik na pinanood ang biyenan ko na tumatawag sa telepono. Narinig ko siya na nagsasabi, nanalo siya sa loto pero kailangan muna na makuha ang pera bago tayo magplano. Ihanda mo na ang loan application mo, sasabihin ko sa kanya na ipahiram ka. Kumuha ako ng tingin. Kaya pala gusto niyang gamitin ang pera ko para pautangin ang mga kamag-anak niya. Sa buong umaga, nagpanggap ako na busy sa mga gawain sa bahay, pero ang isipan ko ay nakikipaglaban sa oras. Nag-iisip ako ng paraan para protektahan ang pera, nag-iisip ako ng paraan para mangyari ang lahat ayon sa plano ko nang walang hinala. Ayaw kong magkaroon ng malaking gulo at ako ang masisisi. Gusto kong magbigay ng isang matinding suntok para hindi na sila makabangon muli. Pagsapit ng hapon, umuwi na si Carlos. Pumasok siya, nakangi. Tinang malapad at naglagay ng isang bag ng pagkain sa mesa. Binili ko ang lahat ng gusto mo. Ang puso ko ay masakit. Ang pagganap niya bilang isang mapagmahal na asawa ay napakahusay. Kaya kung hindi ko narinig ang usapan nila kagabi, maniniwala ako sa kanya. Umupo siya sa tabi ko at nagkunwari na bigla siyang may naalala. Isabel, narinig kong maswerte ka daw. Nagkunwari akong walang alam, maswerte saan? Ngumiti siya, hinawakan ng kamay ko, narinig kong nanalo ka sa loto. Sabi ni Inay, tinatago mo daw, pero mag-asawa tayo, bakit mo kailangang magtago? Tiningnan ko siya sa mata, at nakita ko ang pagmamadali at ang hindi nakatagong kasakiman. Dahan-dahan akong sumagot, bumili ako, pero sinuri ko lang, hindi pa ako sigurado. Sa tingin ko, bukas ay o pa ito ipalilipat sa pangalan ko. Nagmamadali siyang tumango, bukas, sasama ako. Napakalaki ng pera, kailangan natin itong pag-usapan. Malapit nang magbukas ang tindahan ng kapatid ko at may proyekto pa si Uncle Kinito. Nagsalita siya ng tuloy-tuloy na walang binanggit tungkol sa akin. Kinagabihan, kumain ang buong pamilya. Paulit-ulit na naglalagay ng pagkain ang biyenan ko sa plato ko, nakakaiba sa mga nakaraang hapunan kung saan pinupunan niya ako sa pagkain ng kaunti. Ang kapatid niya, Celia, ay nagkwento tungkol sa tindahan ng damit na pinapaupahan, naghihintay lang ng puhunan para magbukas. Si Uncle Kinito at Aunt Hilario ay nag-uusap tungkol sa pamumuhunan na ang pagkakataon ay darating lang ng 2 beses. Walang sinuman ang direktang nagsabi, pero lahat ay tumitingin sa akin na may pag-asa sa kanilang mga mata. Ngumiti pa rin ako, kumakain, at tumatango, pero sa loob ko ay may isang apoy na dahan-dahang nasusunog. Alam kong kung ibubunyag ko lang na nakuha ko na ang pera, yan. Ag-uunahan ang lahat para makuha ito. Kaya nagpasya akong iligaw sila. Sa gabing iyon, habang tulog na ang lahat, palihim kong inayos ang ilang mahahalagang dokumento at inilagay sa maliit kong safe. Palihim din akong nakipag-ugnayan sa bangko para magbukas ng isang hiyo.
Alay na account na ang pangalan ko lang ang nakalagay na walang kinalaman sa pamilya ng asawa ko. Ilalagay ko ang buong pera doon pagkatapos kong makuha ang premyo, kasama ang isang plano na maingat. Na pinag-isipan, para sa loob ng 2 araw, ang buong pamilya ng asawa ko ay mapilitang umalis nang walang masabi sa akin. Kinaumagahan, maagang gumising si Carlos, nakasuot ng maayos na damit na parang handa na siyang sumama sa akin para kunin ang premyo. Gumising din ako pero sa halip na magmadali, dahan-dahan akong nag-almusal. Pagkatapos, dahan-dahan akong nagsabi, busy po ako ngayon, hindi po ako makakasama. Sa susunod na araw na lang. Sumimangot siya, bakit sa susunod na araw? Paano kung mawala? Ngumiti. Ako, hindi yon mawawala. Gusto ko munang ayusin ang lahat. Naiinis siya, pero sinubukan niyang magpigil. Alam kong ang paghihintay na ito ay nagpapainit sa ulo niya at sa buong pamilya. Habang mas nag-init ang kanilang ulo, mas pabor sa akin. Pagsapit ng hapon, habang wala si Carlos, nakatanggap ako ng sumakit ang puso ko, pero nagpigil ako, at dahan-dahang sumagot, ganoon ba? Maghintay ka lang ng 2 araw, at malalaman mo kung sino ang pakakasalan niya. Pinutol ko ang tawag bago pa ako inig ng iba pang salita. Tumayo ako ng matagal. Hindi na ako malungkot, pero nakaramdam ako ng isang malaking pagkawala. Ang lalaking sumumpa sa akin dati ay hayagan na nagpaplano. Sa gabing iyon, tinawagan ko ang nanay ko, at sinabi ko ang ilang bagay, pero hindi ko binanggit ang tungkol sa pera. Tahimik lang ang nanay ko at sinabihan ako, kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng sinuman. Ang mahalaga ay ang kapayapaan mo, hindi kung gaano karami ang pera. Uminit ang mga mata ko pero tumango ako. 2 araw na lang, sabi ko sa sarili ko, 2 araw na lang. Ang buong pamilya na ito ay matitikman ang pakiramdam ng mawala ang lahat. At aalis ako hindi sa sakit, kundi sa kapayapaan. Kinabukasan, ang pakiramdam sa bahay ng asawa ko ay kakaiba. Lahat ay nagkukunwaring busy, pero ang kanilang mga mata ay nagkikinang na parang malap. It na silang makakuha ng isang malaking regalo. Ang biyenan ko ay nakasuot ng bagong damit, maayos ang buhok, at pulang-pula ang lipstick, nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa at tumatawag sa telepono. Dumaan ako at narinig ko siyang nagsasalita ng mahina, sigurado ako ngayon na niya kukunin ang pera. Kukunin ko muna ang parte ko at ang natitira ay mamaya na natin pag-usapan. Huwag kang ag-alala. Ngumiti lang ako ng mapait at pumasok sa kusina. Amoy lugaw. Naglagay ako sa isang mangkok at kumain mag-isa. Si Carlos ay nakasuot din ng maayos na damit, mabango ang pabango, bumaba na. Parang malapit na siyang pumirma sa isang multimilyong kontrata. Habang kumakain siya, sinubukan niyang magkunwari na walang sinasadya. Isabel, free ako ngayon, paano kung kunin na natin ang pera para matapos na ito? Kung magtatagal pa, baka magkaproblema. Nagkunwari akong nag-iisip at sinabi, sige, pero tatawagan ko muna ang Lotto Company para malaman ang proseso. Kinuha ko ang telepono, nagdial ng numero, sinadya kong magsalita ng paikot-ikot at sinabing, sabi nila bukas pa daw, hindi pa sila handa ngayon. Sa totoo lang, nakatanggap na ako ng abiso kahapon na bukas, kailangan ko lang dalhin ang mga dokumento para makuha ang premyo. Pero sinadya kong pahabain pa ito ng 1 araw para mas mainip ang buong pamilya ng asawa ko. Sa tanghali, kumain ang buong pamilya. Celia, ang kapatid niya, ay hindi maitago ang kanyang pagiging excited. Ate Isabel, ano ang gagawin mo sa napakalaking pera? Sa tingin ko, dapat bumili tayo ng isang malaking mansion, may swimming pool, malawak na garahe, para magkasama-sama tayong lahat. Sumingit din si Uncle Kinito, tama, pero kung may pera, dapat mamuhunan din, kung hindi, sayang lang. Mayroon akong siguradong negosyo, ilang libong ililang ang kailangan at magdodoble ang tubo. Gumiti ako, nagdagdag ng gulay sa mangkok ko. Mag-usap lang kayo, kapag may pera na ako, pag-iisipan ko. Masyadong malaki ang pera, natatakot akong baka hindi ko ito mapangasiwaan ng maayos at ralang ang lahat. Sinasabi ko lang iyan, pero alam ko ang totoo. Kung hahayaan ko silang makialam, mabilis na mawawala ang pera tulad ng isang sabon bubble. Pagsapit ng hapon, palihim akong umalis. Pumunta ako sa bangko, nagbukas ng isang bagong account na nasa PAN.
Galan ko lang na walang kinalaman sa sinuman sa pamilya ng asawa ko. Humingi pa ako ng payo sa teller kung paano gumawa ng savings account at i-lock ang withdrawal rights sa loob ng isang tiyak na pa. Nahon, para kahit pilitin ako, hindi ko ito maibabalik. Ang lahat ay inihanda ng maigi at walang sinuman ang nakakaalam. Nang makabalik ako sa bahay, nakita ko si Carlos na nakatayo sa gate, tumatawag sa telepono. Pagkakita niya sa akin, mabilis siyang nagputol ng tawag, tumakbo sa akin at mumiti, "Saan ka galing?" "Mata. Gal ka, hindi ka sumasagot sa tawag ko." Kalmadong sumagot ako, "Pumunta lang ako sa palengke para bumili ng ilang bagay. Marami kasing tao kaya mahina ang signal." Tumango siya, pero ang mga mata ay nagpapahiwatig pa rin ng pagdududa. Sa gabi, nagkunwari akong tulog sa kwarto, pero nakikinig ako. Sa sala, narinig ko ang boses ng biyenan ko at ni Carlos na nag-uusap. Sinabi ni Maria, "Bukas, kailangan mo itong makuha. Kapag nasa kamay na natin ang pera, doon pa lang tayo makakarelax, hindi ko la." Iya pinagkakatiwalaan. Tumango si Carlos, "Opo, sasama ako bukas, hindi ako alis sa tabi niya." Pinikit ko ang mga mata ko at dahan-dahang ngumiti ang labi ko. Tama ang gusto ko, bukas ang araw na. Ilalagay nila ang kanilang sarili sa isang sitwasyon na walang labasan. Milya, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sabi ni Carlos, "Tara na, baka malate tayo." Tumango ako, kinuha ang bag ko, at nasa loob ang lahat ng dokumento. Pumunta kami sa Lotto Company at bilis na ginawa ang mga papeles. Nang ibigay sa akin ang 44,400 at seke, ang mga mata ni Carlos ay nagningning. Ang biyenan ko at ang kapatid niya ay nakatayo sa labas, nakangiti, sigurado na sa ilang sandali, ang pera ay mapupu. Nta sa kamay nila. Pero hindi nila alam. Pagkalabas namin ng kumpanya, nagkunwari ako na kailangan kong pumunta sa bangko para ilagay ang pera para ligtas. Doon, sinabi ko sa teller na ilipat ang buong halaga sa hiwalay na account at agad na i-lock ang withdrawal rights ayon sa inihanda kong plano. Si Carlos ay nakatayo sa tabi ko, naiinip, "Bakit mo lagay ang lahat? Mag-iwan ka ng konting cash." Ngumiti ako, masyadong malaki ang pera, hindi ako komportable na iwan sa bahay, kailangan natin ng oras para mag-isip ng maigi. Pagsapit ng hapon, uwi ako nang hindi nagsasabi ng kahit anong tungkol sa pera. Nag-usap-usap ang buong pamilya, bawat isa ay may sariling plano pero lahat ay naghihintay na buksan ko ang safe. Tahimik akong nakinig, minsan tumatango, minsan numingiti pero walang ipinapangako. Igabi, habang tulog na ang lahat, kinuha ko sa bag ko ang isang stack ng dokumento. Ito ay ang kontrata para sa pagbili ng bahay na ito. Pero hindi para tirahan, kundi para ilipat sa pangalan ng isan. Iya'y malapit kong kaibigan na magpaparenta sa akin sa maikling panahon. Nakausap ko na siya. Pagkatapos ng mga papeles, sasabihin ko sa pamilya ng asawa ko na umalis kaagad. Ang dahilan, hindi sila kasama sa bagong rental contract. Kinaumagahan, nagkunwari akong nag-anon. Gusto kong gamitin ang pera para mamuhunan sa real estate. Ang bahay na tinitirhan natin, plano ko ring ilipat ang pangalan para madali akong makakakuha ng loan sa hinaharap. Ngumiti ang biyena. Liko, Maria ay ngumiti. Basta't dito pa rin tayo titira, okay lang kung sino ang may pangalan. Tiningnan ko siya, at dahan-dahang sinabi, "Opo, okay lang kung sino ang may pangalan, basta't tama sa kontrata." Sa loob, handa na ang lahat. Alam kong sa isang hakbang pa, mapipilitan silang umalis sa bahay na ito. At doon, malalaman nila ang pakiramdam ng mawala ang lahat sa isang gabi. At aalis ako hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang taong bawiin ang sarili kong buhay. Kinabukasan, nang tumilaok ang manok, gising na ako, at matagal akong nakaupo sa harap ng salamin. Ang gamata sa salamin ay kakaiba sa mga nakaraang araw, hindi na isang Isabel na mabait, natatanggapin ang lahat, kundi isang babaeng matalino na pinag-isipan ang bawat hakbang at handang pumasok sa hall. Inlaban. Tulog pa rin si Carlos, regular ang paghinga. Tiningnan ko siya ng ilang sandali, at ang pakiramdam ay parehong masakit at magaan. Ang lalaking kasama ko sa lahat ng mahihirap na taon ay siya ring handang saksakin ako sa likod. Dahan-dahan kong nilagyan siya ng kumot at tahimik na lumabas ng kwarto.
Gising na ang biyenan ko, nakaupo sa sala, at binibilang ang ilang dokumento. Pagkakita niya sa akin, umiti siya ng malapad, ang aga mo namang gumising, Isabel. Ano ang plano mo ngayon? Umiti ako at sumagot, opo. Pupunta po ako sa notaryo para tapusin ang mga papeles and problema sa hinaharap. Tumango lang ako at umalis. Hindi niya alam na ang kontrata ng paglilipat ng pangalan na inihanda ko ay napagkasunduan ko na sa kaibigan ko dati. Si Maria, isang dating kaklase na nakatira sa ibang bansa pero nag-invest sa real estate sa aming bayan. Sumang-ayon si Maria na ilagay ang pangalan niya sa bahay kaagad, sa kondisyon na ako pa rin ang magrerenta dito sa loob ng 3 buwan, pero ang desis. Yon kung sino ang kasama sa bahay ay sa kanya. At syempre, sa rental contract, ako lang ang pangunahing tenant, walang pangalan ng sinuman sa pamilya ng asawa ko. Pumunta ako sa notaryo, at mabilis na natapos ang mga papeles dahil handa na ang lahat. Sa loob lang ng higit sa 1 oras, ang bahay ay opisyal nang nasa pangalan ni Maria. Nang umalis ako doon, hawak ang kontrata, gumaan ang loob ko, parang may nabunot na malaking bigat. Alam kong sa sandaling ito, ang kapangyarihan ay nasa akin na. Nang makabalik ako sa bahay, nakita ko si Carlos at ang biyenan ko na nag-uusap sa sala. Ang ugali ni Maria ay magiliw pa rin, kumusta, anak? Tapos na ba ang mga papeles? Inilagay ko ang bag ko at kalmadong sumagot, opo, tapos na po ang lahat, inay. Naghihintay na lang po ako sa bagong may-ari para makipag-ugnayan para sa rental contract. Sumimangot siya. Rental contract? Bakit tayo nta sa sarili nating bahay? Umiti ako, ang boses ko ay parang walang halaga. Kasi po, binenta ko na po. Ang pera ay gagamitin para sa pamumuhunan. Pero ang rental contract ay nasa pangalan ko lang, kaya sa loob ng ilang araw, kailangan na po kayong maghanap ng ibang matutuloy. Ang pakiramdam sa kwarto ay parang nagyelo. Tumayo si Carlos, ano ang sinasabi mo? Binenta mo na ang bahay na ito. Baliw ka ba? Ito ang bahay ng mga magulang ko. Tiningnan ko siya sa mata. Pangalan ko ang bahay na ito. Ang mga dokumento dati ay nasa pangalan ko. Naalala mo ba? Binili ko ito gamit ang dote na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Pinahintulutan ko kayong tumira dito ng maraming taon nang hindi ako nagrereklamo. Pero ngayon, gusto kong mabuhay ng mag-isa na walang sinumang makikialam. Pinalo ng biyenan ko ang mesa, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ang kapal ng mukha mo. Bahay ito ng pamilya namin, ikaw ay manugang lang. Narinig ko po lahat ng usapan niyo ni Carlos at ng ibang babae. Ang mga salita ko ay nagpabigla kay Carlos at nagulat siya. Ikaw sinisiyasat mo ba ako? Umiti ako ng mapait. Hindi ako sinisiyasat, kundi aksidenteng narinig. Salamat sa iyo dahil alam ko na ang dapat kong gawin sa pera ko. Tahimik ang buong kwarto. Narinig din ni Elia, ang kapatid niya, na nakatayo sa hagdan at namutla ang mukha niya. Si Uncle Quinito at Aunt Hilario, nakakapasok lang, ay nagulat sa tensyon na nararamdaman sa hangin. Tumayo ako, ang boses ko ay determinado, bibigyan ko kayo ng 1 linggo para umalis, pagkatapos nito ay darating. Ang bagong may-ari. Kung hindi, mapipilitan akong humingi ng tulong sa batas. Walang sinumang nagsalita pa, pumasok ako sa kwarto, at isinara ang pinto. Masakit pa rin ang puso ko, pero sinasabi sa akin ng isipan ko na tama ang ginawa ko. Sa gabing iyon, ang pamilya ng asawa ko ay tahimik na parang may patay. Wala na ang masayang tawanan tungkol sa paggastos ng pera, sa halip ay may mahihinang bulong, masasamang tingin, at paninisi na itinuturo sa akin. Alam kong mula ngayon, hindi na mababalik ang relasyon na ito, pero wala na rin akong mawawala. Ang pera na napanalunan ko ay ligtas na. Ang bahay ay nailipat na ang pangalan at pinutol ko na ang ugna. Yan sa mga taong tumitingin sa akin bilang isang tool para kumita. Sa gabing iyon, nakahiga ako mag-isa, nakikinig sa hangin sa labas ng bintana. Ang pakiramdam ay parehong malungkot at gumaan. Ang buhay ko ay malapit nang magsimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ako ang may hawak ng panulat, hindi isang taong kontrolado. Kinaumagahan, nagsimula na akong mag-ayos ng ilang
Personal na gamit, hindi para umalis, kundi para ipakita sa kanila na seryoso ako. Nagpadala rin ako ng isang opisyal na abiso kay Maria na sa loob ng 7 araw, magsisimula na ang rental contract at act. O lang ang may karapatang gumamit ng bahay. Ay nang masasamang salita ang biyenan ko. Si Leah ay hayagang tumitingin sa akin ng masama, at si Carlos ay sinusubukang pigilan ako, kinukumbinsi ako na kanselahin ang kontrata ng pagbenta ng bahay. Nagpasya na ako, at kapag nagpasya ako, walang makakapigil sa akin. Binibilang ko ang bawat araw na lumipas. Sa ika-7 araw, nang tumunog ang orasan ng 1:00 ng umaga, dumating si Maria kasama ang 2 empleyado ng real estate company. Mahinhin niyang sinabi, paumanhin, nagsisimula na ang rental contract. Yun na yun. Ayon sa kasunduan, si Ate Isabel lang ang maaaring manatili, sana ay maayos niyo na ang mga gamit niyo. Ang buong pamilya ng asawa ko ay natigilan. Sumigaw sila, nakipag-away at nagbanta. Ako sa pinto, pinapanood silang umalis ng walang sinasabi. Ang mga mata ng biyenan ko ay puno ng galit, nakayuko ang mukha ni Carlos, nagbubulungan ng masasamang salita si Leah, pero hindi ko nahin. Ayaan na tumagos ang mga salitang iyon sa puso ko. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Sa labas, opisyal na nagsimula ang kanilang mga araw ng pagtulog sa labas bilang isang resulta ng kanilang kasakiman at pagtataksil. At ako, nakasandal sa pinto, Minga ng malalim. Isang lumang kabanata ang natapos. Sa harap ko ay isang bagong simula, at sa pagkakataong ito, mabubuhay ako para sa sarili ko. Sa hapon na yon, habang ang araw ay malapit ng lumubog, nakatayo pa rin ako sa balkoni ng pangalawang palapag, pinapanood ang maliit na kalye. Ang buong pamilya ng asawa ko ay nagdadala ng mga gamit. Ilang luma na maleta at ilang karton na nakatali. Ang mukha ng biyenan ko ay namumula sa galit, paminsan-minsan ay lumingon siya sa akin, ang mga mata niya ay parehong puno ng galit at walang maga. Si Leah, ang kapatid niya, ay nakatayo sa tabi, nakalagay ang kamay sa baywang, at nagbubulungan ng masasamang salita. Si Carlos ay tahimik, nakayuko lang, pero ang mga balikat niya ay nanginginig na Arang pinipigilan niya ang galit. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa semento ay malinaw na naririnig. Hindi ko binuksan ang pinto, tumayo lang ako para maikabit ang imahe na yon sa isipan ko, bilan. Isang katapusan sa mga araw na ako ay minamaliit. Nang nawala na sila, ang maliit na kalye ay bumalik sa normal na katahimikan, na may tunog lang ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Bumalik ako sa loob, umupo sa upuan, at nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang amoy ng tsaa ay nakaka-relax, pero ang loob ko ay hindi ganap na payapa. Kahit paano, pamilya ko sila dati, may hapunan at mga araw na magkasama kami. Kahit na ang karamihan ay hindi magandang alaala, may isang espasyo na umusbong sa dibdib ko. Pero ang isipan ko ay nagpapaalala, kung magiging mahina ako ngayon, lahat ng pinaghirapan ko ay masisira. Sa gabi, habang naghahanda ako ng isang simpleng hapunan para sa sarili ko, may kumatok ng malakas sa pinto. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Carlos na nakatayo doon. Ang suot niyang polo ay may gusot, ang buhok niya ay malagkit sa pawis. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa na parang giw. Isabel, maaari ba akong pumasok para makipag-usap sa iyo sandali? Ang boses niya ay mababa, kakaiba sa normal niyang pagiging mayabang. Lumipat ako sa isang tabi para makapasok siya, pero hindi ko inanyayahan na umupo. Tumayo siya sa sala, tinitingnan ang bahay na ngayon ay mas maluwag. Alam kong galit ka sa akin, pero maaari ba nating pag-usapan ito ulit? Matagal na tayong magkasama. Ag-alinlangan siya. Inilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib, tiningnan ko siya sa mata. Ano ang gusto mong pag-usapan ulit? Ang tungkol ba sa pagpaplano mo at ni inay na hatiin ang pera at makipagdiborsyo, o ang tungkol sa ibang babae na naghihintay na pakasalan mo? Biglang nagbago ang mukha ni Carlos, sinubukan niyang ngumiti ng pilit. Sino ang nagsabi sa'yo? Huwag kang maniwala sa mga walang kabuluhang salita. Pinutol ko siya, walang sinuman ang nagsabi. Narinig ko mismo sa'yo. Sa gabing iyon, binulungan mo siya ng bawat salita. Ang pakiramdam sa kwarto ay napakabigat. Lumapit si Carlos ng isang hakbang, na parang gusto niyang hawakan ang kamay ko, pero umatras ako. Paumanhin, galit lang ako noon at nagsalita ng kung ano.
No, alam mo naman ako. Binaba niya ang boses niya. Pero nakita ko ang liwanag ng kasakiman sa mga mata niya na hindi nawala. Carlos, dahan-dahan kong sinabi. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na kasamang mabuhay ng payapa. Pero tinuring niyo lang ako na isang walking wallet. Ngayon, hindi na ako makapagtiwala sa sinuman. Ang pera na ito, gagamitin ko para sa sarili kong kinabukasan. Tahimik si Carlos ng matagal at nagbuntong hininga. Pero hindi ito dahil sa pagsisisi, kundi parang isang taong napagtanto na hindi na iya mananalo sa laro. Tumalikod siya at lumabas ng pinto. Pero bago niya isinara ang pinto, sinabi niya pa rin, magsisisi ka. Kung wala ang pamilyang ito, wala ka. Isinara niya ang pinto at naiwan. Sa kwarto ang isang mahabang katahimikan. Umupo ako sa upuan at uminom ng malamig na tsaa. Sa isip ko, ang mga salitang sinabi niya ay parang isang deklarasyon ng digmaan. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Totoo nga, sa sumunod na gabi, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isan. Hindi kilalang numero. Kinuha mo ang bahay na hindi sayo, mag-ingat ka sa karma. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Ang masamang boses at paghamon na ito ay mula sa kabit ni Carlos, ang babae na hindi ko pa nakikita pero narinig ko ang pangalan sa ilang text message dati. Hindi ako sumagot, inilagay ko lang ang Ero sa telepono ko. Naintindihan ko na kung nangahas silang magpadala ng banta, sa lalong madaling panahon ay maghahanap sila ng paraan para makipag-ugnayan o bigyan ako ng pressure at kailangan kong maging handa para harapin sila. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Maria sa isang coffee shop malapit sa bahay. Tiningnan niya ako na may halong pag-aalala at paghihikayat. Narinig kong pumunta si Carlos dito kahapon. Tumango ako. Pero hindi ko siya pinapasok. Pero sa tingin ko, hindi pa sila susuko. Uminom si Maria ng kape at lumapit sa akin. Kung kailangan may kaibigan akong abogado. Dapat humingi ka ng legal na payo para maging ligtas ang lahat. Huwag kang maging kampante. Nagpasalamat ako sa kanya. Sa loob ko, sa sandaling iyon, masaya ako na mayroon akong isang tunay na kaibigan na nasa tabi ko. Mula ngayon, hindi lang ako magiging handa, kundi ako ang magiging aktibo para hindi na nila ako ulo. Sa gabi nang makauwi ako, nakakita ako ng isang envelope na nakalagay sa pinto. Sa loob ay ilang larawan ko na kinuha sa bangko, kasama ang isang sulat, huwag mong isipin na maitatago mo ang per. Ngumiti ako ng mahina. Gusto nila akong takutin, pero hindi nila alam na ang pera ay nasa isang savings account na nakalock, kaya kahit ako, hindi ko ito maaaring kunin bago ang takdang oras. Inilagay ko ang envelope sa UI hour at nilock ito. Hindi na ako takot, sa halip ay kalmado lang ako. Ang mga laro na ito ay hindi na sapat para matalo ako. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako sa abogado na inirekomenda ni Maria. Pus niyang marinig ang lahat ng kwento, tumango siya, ang ginawa mo ay matalino. Ang kontrata ng paglilipat ng pangalan at ang rental contract ay legal, walang sinumang makikialam. Pero pinapayuhan kita na gumawa ka rin ng testamento at power of attorney para kung sakali na gusto nilang gamitin ang batas para bigyan ka ng pressure. Sumang-ayon ako kaagad. Sa loob ng halos isang umaga, natapos na ang lahat ng karagdagang dokumento. Hawak ang mga dokumento sa kamay ko, naramdam ko ang pagiging mas ligtas. Sa gabing iyon, binuksan ko ang bintana at umupo ako, tinitingnan ang labas. Ang maliit na kalye ay tahimik, wala na ang mga taong nagpahirap sa akin ng maraming taon. Pero alam kong ang buhay ay hindi kailanman magiging payapa ng matagal. Baka may problema na dumating, pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Sa loob ko ay hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Gusto kong magsimula ng isang bagong buhay, isang buhay kung saan bawat desisyon, bawat hakbang ay pinili ko, at walang sinumang nagdidikta sa akin. Ang 44,400 na pera ay hindi magiging isang pati bong para ako ay mahulog sa mga bagong problema, kundi ito ay magiging isang susi na magbubukas ng pinto sa tunay na kalayaan. At sinabi ko sa sarili ko, kung patuloy silang hahabol sa akin dahil sa marami pa silang matututunan. 3 araw pagkatapos na umalis ang buong pamilya ng asawa ko, ang umaga ko ay nagsimula sa malakas na katok sa pinto.
Ang katok ay hindi magalang, kundi parang gustong sirain ang pinto. Lumabas ako. Binuksan ko ang pinto, at sa harap ko ay isang babaeng nakaayos, makapalang makeup, naka-high heels na tumalon sa pinto. Tumayo siya sa gitna ng sala, nakalagay ang mga kamay sa dibdib, ang mga ata niya ay puno ng hamon. Kaagad kong nalaman na siya ang kabit ni Carlos. Tanging ang isang taong sigurado na mananalo ay may ganitong uri ng pagmamataas. Ikaw si Isabel. Ang boses niya ay mataas na may halong pagmamaliit. Kalmadong sumagot ako. Sino ka para pumasok sa bahay ng ibang tao nang hindi ko makatok ng maayos? Ngumiti siya ng mapait, ako ang pakakasalan ni Carlos. Bakit mo siya kinukulong sa yunan? Matagal. Hindi ka ba napapagod? Tiningnan ko siya sa mata, kalmado na naging dahilan para magulat siya. Kung nandito ka para makipag-away tungkol sa isang lalaking nagtaksil sa akin, sa malinglog. Arka pumunta. Hindi na siya. Asawa ko sa paraan na iniisip mo. Tumawa siya ng mapait. Sa tingin mo, panalo ka. Ang buong pamilya nila ay pinalayas mo. Sa tingin mo, magiging payapa ang buhay mo. Babawiin ni Carlos ang lahat. Kahit ako, kung hindi pa tapos ang lock period. Hindi ako tanga na hayaan akong pilitin ng sinuman. Pagkarinig niya nito, nagbago ang kulay ng mukha niya. Malinaw na hindi sinabi ni Carlos sa kanya. Nanilak ko ang withdrawal rights. Umupo siya sa upuan, sinubukan niyang bumalik sa pagiging kampante. Sa tingin mo, kung nilak mo, susuko ako. Hanggat hindi pa kayo naghihiwalay ni Carlos, may ka. Rapatan pa rin siya. Ngumiti ako ng mahina, sapat na para mawala ang kanyang pagiging kalmado. Kaya sa tingin mo, bakit hindi pa ako nakikipagdiborsyo? Hayaan ko lang na ganoon para hindi nila masabi na iniwan ko ang sawa ko sa oras ng paghihirap. Pero kapag malinaw na ang lahat, mag-apply ako ng diborsyo. At sa panahong iyon, lahat ng dokumento at pera ay legal na sa akin. Kinagat niya ang labi niya at hindi ka. Agad sumagot. Alam kong ito ang oras na napagtanto niya na wala siyang kalamangan, pero pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang boses niya ay malakas, sa tingin mo matalino ka, pero naglalaro ka ng apoy. Mag-ingat ka baka isang araw, ang apoy ay bumalik sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo siya, lumabas. Niya ay pagod pero sinubukan niyang maging malambot. Isabel, sa nangyari kaninang umaga, paumanhin, masyadong mainit ang ulo niya. Gusto kitang makita para malinawan ka. Maigsi akong sumagot, hindi na kailangan. Tapos na tayo. Huwag mo nang hayaang may pumunta pa dito, kung hindi, tatawag ako sa pulis. Pinutol ko ang tawag bago pa siya makapagsalita pa. Sa gabi, nak. Aupo ako sa tabi ng bintana, iniisip ang pakikipag-ugnayan kaninang umaga. Nalaman ko na ang dahilan kung bakit hindi na ako takot ay ang paghahanda. Hindi na ako isang passive na taong naghihintay na magdesisyon ang iba para sa akin. Bawat hakbang, pinag-isipan ko ang lahat at alam kong kaya kong manalo ng walang takot. Pero naintindihan ko rin na hindi susuko si Carlos at ang kabit niya. Inakala nila na ang pera na iyon ay sigurado nang sa kanila. Ngayon na nawala, gagawin nila ang lahat para bawiin ito. At ibig sabihin nito, mas ilalagay nila ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang ako ay nananatiling kalmado. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng isang imbitasyon mula sa bara. Nay. Ang dahilan, nagpadala si Carlos ng reklamo na kinukuha ko ang kanilang joint property. Hindi ako nagulat, dinala ko lang ang lahat ng legal na dokumento mula sa kontrata ng pagbili ng bahay ko. Kontrata ng paglilipat ng pangalan, resibo ng pagdeposito ng pera, pati na ang mga recordings ng usapan na maingat kong itinago. Sa barangay, nakaupo si Carlos sa harap ko, ang mga mata niya ay puno ng galit. Ang kabit niya ay nakaupo sa tabi, nakalagay ang mga kamay sa dibdib na parang isang panalo. Pero nang magtanong ang OP, ipinaliwanag ko ang lahat at ipinakita ang bawat ebidensya. Sa huli, sinabi ng opisyal, walang batayan para sabihin na kinukuha ni Isabel ang joint property. Ang ari-arian ay nasa kanyang alan at ang transaksyon ay legal. Nagulat ang mukha ng kabit niya, si Carlos naman ay namumula sa galit. Tumayo ako at tiningnan sila sa mata, sinabi ko na huwag kayong gumawa ng gulo. Kung magpapatuloy kayo, ay dedemanda ko kayo para sa paninirang puri. Pagkalabas namin ng barangay, huminga ako ng malalim.
Nanalo ako sa laban na ito pero alam kong may iba pa silang gagawin. Pero sa bawat pagkakataon, mas lalo akong lumalakas, mas lalo akong nagiging matatag. Sa gabing iyon, tumawag ako sa nanay ko at sinabi ko ang lahat ng nangyari. Tahimik lang ang nanay ko ng ilang sandali at sinabi, tama ang ginawa mo. Mahalaga ang pera, pero ang pinakamahalaga ay ang mapanatili mo ang kapayapaan mo. Kung patuloy silang mangungulit, mas lalo kang maging matatag. Pagkarinig ko sa sinabi ng nanay ko, naramdaman kong uminit ang loob ko. Niyo ang araw sa bintana, nalaman ko na mahaba pa ang daan sa harap ko. Pero handa na akong magpatuloy, at sa pagkakataong ito, mag-isa ako na may lahat ng kalayaan na bawin ko. Isang linggo pagkatapos ng pagpupulong sa barangay, inakala kong magiging payapa na ang lahat, pero hindi ganoon kadali ang buhay. Tamang edad, ang mukha niya ay mukhang nahirapan pero ang mga mata niya ay matatalim na parang kutsilyo. Isabel, matagal na tayong hindi nagkita. Ngumiti siya ng mapait, isang ngiti na nagpatakot. Sa akin. Kinailangan ko ng ilang segundo para makilala siya bilang si Eme Alfonso, ang dating utang ng pamilya ko noong panahong nagkakaroon ng problema ang tatay ko. Ang utang na iyon ay nabayaran na ng nanay ko nang maraming taon na ang nakakaraan, pero hindi ko kailanman malilimutan ang pakiramdam ng pumupunta siya sa bahay para maningil. Mayroon ba kayong kailangan kaya kayo nandito? Tanong ko, Pinan. Tiningnan ako ni Eme Alfonso, ngumiti ng mahina, narinig kong nanalo ka sa loto. Masaya kong narinig iyon kina Carlos at sa kabit niya. Naalala ko na may utang pala kayong hindi pa nabayaran. Nak! Aramdam ako ng lamig sa likod ko. Malinaw na ito ay isang dula-dulaan na ginawa ni na Carlos at ng kabit niya. Gusto nilang gamitin ang isang tao sa nakaraan ko para bigyan ako ng pressure para makuha. Nabayaran na ng nanay ko ang lahat, may mga dokumento kami. Kung mayroon pa kayong hawak, ipakita nyo, kung hindi, huwag kayong gumawa ng kwento. Kumulot ang noo ni Eme Alfonso, mga dokumento. Matt. Agal na yon, baka nawala na. Pero sapat na ang sinabi ko at ang ilang saksi para mawala ang iyong kredibilidad. Alam mo naman, naniniwala ang mga tao sa mga chismis. Tahimik ako ng ilang segundo at tiningnan siya sa mata. Magkano ang gusto nyo? Tumawa si Eme Alfonso, hindi ako sakim, kailangan ko lang ng 2,220 iya bilang isang settlement. Ngumiti ako ng apait. Ang 2,220 iye ay hindi malaki sa akin ngayon, pero kung babayaran ko, ibig sabihin ay kinikilala ko ang panginikil na ito. At kapag sumuko ako, marami pang Eme Alfonso ang lalabas. Paumanhin. Sinabi ko, ang boses ko ay determinado. Hindi ako magbabayad ng kahit isang piso para sa isang bagay na hindi ko utang. Kung magpapatuloy kayo sa panggugulo, tatawag ako sa pulis. Pagkatapos kong sabihin yon, isinara ko ang pinto. Ang Soko ay kumakabog pa rin pero alam ko na sa pagkakataong ito ay hindi sila mananalo. Sa gabi, tinawagan ko ang abogado at sinabi ko ang lahat ng nangyari. Seryosong sinabi niya, ito ay panginikil. Dapat mong i-record at kumuha ng video ng kamera ng telepono ko mula nang buksan ko ang pinto. Sinimulan niyang magsalita ng malakas, sinasabing may utang ako at hinihingi ang pera ngayon. Tahimik akong hinayaan siyang magsalita at pag nasasaktan tulad ng dati, sa halip ay nakaramdam ako ng pagkasuklam. Isang salita lang ang isinagot ko, dahan-dahan mo lang na itinutulak ang iyong sarili sa isang patay na dulo. Kinabukasan, inimbitahan ng pulis si Eme Alfonso para kausapin. Hindi ko alam kung ano ng kanilang pinag-usapan, pero mula noon, nawala siya sa buhay ko. Ito rin ay nangangahulugan na ang unang panginikil ni na Carlos at ng kabit niya ay nabigo. Inakala kong susuko na sila, pero hindi. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng isang liham sa mailbox ko. Sa loob ay mga lumang larawan. Nakatayo ako kasama ang isang hindi kilalang lalaki sa isang coffee shop, hawak ang isang folder. Sa ilalim ng larawan ay isang sulat, kung ang larawang ito ay umabot la. Media, paano mo ipapaliwanag sa lahat? Naalala ko kaagad ang araw na yon, ito ay isang araw na nakipagkita ako sa isang malaking kliyente noong nagtatrabaho pa ako sa supermarket para pag-usapan ng isang pribadong kontrata para sa kumpanya. Ang lalaki ay may pamilya na pero wala kaming anumang romantikong relasyon.
Malinaw na sinubukan nilang i-edit ang background para sirain ang reputasyon ko. Ipinadala ko ulit ang mga larawang ito sa abogado. Pinayuhan niya ako, dapat kang maging kalmado. Kung ipapalabas nila, ay dedemanda ko sila para sa paninirang puri. Pero mas mabuti kung ihanda mo ang sarili mo dahil baka gawin nila ang lahat para bigyan ka ng mental na pressure. Sa gabing iyon, nagbuhos ako ng isang tasa ng tsaa, umupo sa mesa at matagal na nad. Ang sumuko at hindi lang basta sumasagot sa kanilang mga ginagawa. Nagsimula na akong gumawa ng isang bagong plano. Himik na kusina na may tunog lang ng orasan. Naalala ko ang sinabi ng nanay ko dati, kung gusto mong manalo sa isang mapanlinlang na tao, hindi mo kailangang sumigaw, kailangan mo lang silang gawing madulas. Alam ko na dumating na ang oras ng tunay na paghihiganti. Ang unang tao na naisip ko ay si Uncle Dante, isang matagal ng kanegosyo ng tatay ko, at ngayon ay may-ari ng isang malaking construction company. Mahal ako ni Uncle Dante mo. Bukod pa rito, siya ay dating kanegosyo ni Carlos pero tinapos niya ang relasyon dahil nakita niya na mapanlinlang si Carlos. Naniniwala ako na kung kasama ko siya, magkakaroon ako ng malaking kalama. Ngan. Kinabukasan, tinawagan ko si Uncle Dante at nakipagkita sa isang coffee shop sa tabi ng ilog. Nang sinabi ko ang sitwasyon, tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay tumango, naintindihan ko. Yew! Gusto ni Carlos at ng babaeng iyon na gamitin ang maruming paraan para bigyan ka ng pressure. Tutulungan kita pero kailangan mong sundin ang plano ko. Ipinakita nila ang kanilang kasakiman at panlilinlang, magkakaroon ako ng sapat na ebidensya para tapusin ang lahat ng plano nila. Nagsimula ang plano sa paghahanap ni Uncle Dante ng isang kasosyo Ara sa isang resort project sa tabi ng dagat. Ang impormasyon na ito ay ipinalaganap sa mga channel na alam kong sinusubaybayan ni Carlos. Ang halaga na kinakailangan ay parang abot kaya, 22,200 sapat na para isipin nila na kaya nilang May isang malaking proyekto na may malaking tubo. Ng tao, gusto ko rin subukan. Sumagot si Carlos, sigurado. Malapit kami ni Uncle Dante, ako ang makikipag-usat sa lahat, ikaw lang ang maglalagay ng puhunan. Sumang-ayon ako pero sa kondisyon na Nang pera ay nasa pangalan ko pa rin at ilalabas lang ito kapag tapos na ang legal na kontrata. Tumawa si Carlos, akala ko ay malambot na ang puso mo. Sa araw ng pagpupulong, pumunta kami ni Carlos sa opisina ni Uncle Dante. Sumama rin ang kabit ni Carlos, nakaayos at patuloy na sumasali sa usapan, nagtatanong na parang siya ang may-ari. Ang pag-uusap ni Uncle Dante ay napakahusay, ipinaliwanag niya ng detalyado ang proyekto, nagbigay ng mga numero na sa mga hindi nakakaintindi ay easy. Pin na ito ay isang bihirang pagkakataon. Nang umalis sandali si Uncle Dante, nagkunwari akong nakatanggap ako ng text message at sinabi, sa tingin ko, dapat na lang si Carlos ang nasa kontrata, dahil magkakilala kayo ni Uncle Dante, ako na lang ang maglalagay ng puhunan. Kaagad na sumang-ayon ang kabit niya. Tama yan, ate, mas ligtas kung ang lalaki ang nasa kontrata. Tahimik lang ako para isipin nila na ayon sa plano ang lahat. Sa totoo lang, ang buong pagpupulong ay ni-record at mayroon ding saksi. Proyekto. Agad kong nalaman na ito ay isang huwad na dokumento, may mansa ang selyo, at ang lagda ay hindi tugma, pero nagkunwari pa rin akong naniniwala. Tumango ako, bukas, kukunin ko na ang pera. Ang mga mata niya ay nagningning pero nakita ko sa mga mata niya ang pagiging masaya at ang pagmamadali ng isang taong natatakot na mawala ang pagkakataon. Sa gabing iyon, ipinadala ko ang buong photocopy kasama ang recording ng pagpupulong at ang pag-alok na ilagay ang pangalan niya sa kontrata sa abogado. Kinumpirma niya na may sapat na ebidensya ng intensyon ng panloloko para makuha ang aria. Rian. Gumaan ang loob ko dahil malapit nang matapos ang pagplano. Kinaumagahan, tinawagan ko si Carlos, halika sa bangko kasama ako. Kukunin ko na ang pera. Masayang-masaya ang boses niya. Pupunta na ako kaagad. Nang dumating siya, dinala ko siya sa meeting room ng bangko kung saan naghihintay na si Uncle Dante, ang abogad. At isang pulis na naka-civilian. Biglang natigilan si Carlos pero bago pa siya makareact, inilagay ng abogado sa harap niya ang isang folder. Carlos, mayroon kaming sapat na ebidensya na ikaw at ang iyong
Tiningnan niya ang kabit niya na nakatayo sa labas na nagpaplano na gamitin ang huwad na kontrata para makuha ang pera ni Isabel. Gusto mo bang magpaliwanag? Namutla ang mukha ni Carlos, nag-alangan. O iyon malalaman. Ang kabit niya ay nakatayo sa labas, nang makita ang sitwasyon na hindi maganda, tahimik siyang umalis. Tumingin si Carlos sa paligid, alam niyang wala na siyang matatakbuhan, at pumirma siya sa isang kasunduan na hindi na niya ako lalapitan o guguluhin sa anumang paraan, kung hindi ay dedemanda siya. Nang makalabas kami sa bangko, huminga ako ng malalim. Ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Sila mismo ang naglagay ng kanilang sarili sa patibong at ngayon ay wala na silang pagkakataon na guluhin ako. Sa gabi, nakaupo ako sa tabi ng bintana, umiinom ng tsaa. Sa labas, maingay pa rin ang kalsada, pero sa loob ko ay kakaibang tahimik. Alam ko na ang laban na ito ay hindi pa ang huli, pero nakuha ko na ang pinakamahalaga, ang aking pagiging aktibo at ang aki ng pagtitiwala sa sarili. At sinabi ko sa sarili ko, kung magpapatuloy pa silang pumasok sa buhay ko, hindi lang ako magiging handa, kundi tatapusin ko ang lahat ng mas matatag kaysa dati. Inakala ko na pagkatapos ng pagkakahuli niya sa bangko, mawawala na si Carlos sa buhay ko. Pero hindi, 3 araw pagkatapos na bumalik ako mula sa palengke, dala-dala ang mga bag ng gulay, nakatayo na siya sa labas ng pinto, mukhang pagod, ang mukha ay payat, nakakaiba sa normal niyang pagiging mayabang. Isabel, gusto kitang makita ng isang beses lang. Ang boses niya ay malakas na parang Isabel, may tinatago ako sa iyo ng matagal na. Huminto siya, ang boses niya ay nanginginig ng mahina, kung sasabihin ko ito, baka mas lalo mo akong kamuhian. Pero hindi ko na ito kayang itago tahimik ako, ang loob ko ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na parang malapit na akong marinig ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pera na napanalunan mo. Tumingin siya sa akin, ang mata niya ay puno ng kontradiksyon, hindi ito ganap na dahil sa swerte. Kumunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lotto ticket na yon ay binili ko sa palengke, wala kang kinalaman doon. Tumango si Carlos. Binili mo. Pero isang araw bago yon, aksidenteng narinig ko sa isang kakilala ko na nagtatrabaho sa isang lotto agency na may isang espesyal na numero na lumabas sa mga tiket na ipinadala nila. Sinabi niya sa akin na subukan kong bumili pero ibinigay ko ang numero na iyon sa'yo dahil naisip ko na kung manalo ka mas madali kong makokontrol ang pera. Pinutol ko siya, ang boses ko ay malamig. Yumuko siya at hindi ito tinanggi. Naisip ko na kung manalo ka, ang pera ay nasa kamay pa rin ng mag-asawa at ako ang magdedesisyon. Pero ang lahat ay luma. Kaya pala, mula sa simula, ang swerte na inakala kong meron ako ay bahagi na ng kanyang plano. Bakit mo sinasabi ito? Tanong ko. Sinubukan kong maging kalmado. Tahimik si Carlos ng ilang sandali. Nagbutong hininga. Dahil may iba pang tao na nakakaalam nito at gusto kanilang saktan. Hindi siya isang hindi kilalang tao, siya ay si Emma Eduardo, ang tiyuhin ko. Pagkarinig ko nito, nagulat ako. Si Emma Eduardo ay isang mapanlinlang na tao at ngayon ay walang trabaho. Kung alam niya ang tungkol sa koneksyon na ito, siguradong hahanap siya ng paraan para kumapit o gumawa ng kwento para bigya. Ako ng pressure. Ano ang gusto niya? Direktang tanong ko. Sabi niya, kung hindi mo hahatiin ang pera sa pamilya, ipapalabas niya ang balita na ang lotto ticket ay pag-aari ng ibang tao at ikaw ay nag-iingat lang. Tiningnan ako ni Carlos, ang boses niya ay pagod, Isabel, alam ko na mali ako, pero kung kumalat ang balita na yon, masasama ka sa gulo. Kahit ano pa ang totoo. Tahimik ako ng ilang segundo. Sa loob ko, ang pakiramdam ng pagtataksil ay bumalik na naman, pero sa pagkakataong ito ay may halong pagod. Hindi dahil sa takot na mawala ang pera, kundi dahil nakita ko na ang kasakiman ay parang isang sakit na kumakalat mula sa isang tao patungo sa iba at walang sinuman sa pamilya ng asawa ko ang gustong huminto. Kaya ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ko. Gusto ko lang na maging alerto ka. Si Emma Eduardo ay kakaiba sa iba, may connection siya sa ilang reporter. Nag-alinlangan si Carlos, kung kailangan mo, ako ang magpapaliwanag ng totoo na ang lotto ticket ay sayo. Tumawa ako ng mapait. Ngayon mo lang gusto akong protektahan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo?
Yumuko si Carlos. Tiningnan ko siya at ang itsura niya ay hindi na nakakatakot, kundi parang isang lalaki na nawala. Ang lahat at ngayon ay may kaunting dignidad na lang na hawak. Pero alam ko na hindi ako maaaring maging malambot. Umuwi ka na. Gotti. Sumang-ayon ako. Sa isip ko, nagsimula na akong magplano kung paano siya haharapin. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako magiging handa, kundi gagawin ko si Eduardo na bawiin ang sarili niyan. Mga salita. 3 araw pagkatapos, tulad ng inaasahan ko, isang anonymous social media account ang nagsimulang mag-post ng mga cryptic na linya tungkol sa isang babae na nanalo sa loto ng 44. Pero sa totoo lang ay nag-ingat lang para sa ibang tao. Alam kong ito ang simula ni Eduardo, pero hindi ako kaagad sumagot. Hinayaan ko lang na kumalat pa ang impormasyon, at nakakuha ito ng atensyon dahil gusto ko na kapag sumagot ako, magiging malaka. Ang epekto. At alam ko na malapit na ang oras na yon. Ang chismis ay nagsimulang kumalat sa internet. Ang mga nagtitinda sa palengke ay nagbubulungan kapag dumaan ako. Alam ko na si Eduardo ay pinupuntirya ang mga taong mahilig sa chismis. Ang isang balita na hindi maingat ay sapat na para kumalat, at ang mga chismis ay lalago sa iba't ibang direksyon. Pero hindi ako nagmadali na sumagot. Sinabi sa akin ng abogado na hayaan lang siyang magpakalat ng mas maraming ebidensya. Sa oras na yon, sasagot tayo ng isang malakas na suntok na hindi lang magpapatigil sa chismis kundi magpapahiya rin sa kanya. 2 araw pagkatapos, tulad nang inaasahan, lumabas ang isang post sa personal na pahina ng isang reporter na mahilig sa sensational news. Ang isang mapagkakatiwalaang source ay nagsasabi na ang lotto ticket na nanalo ng 44,400 ay pag-aari ng isang lalaki na iligal na kinukuha. Ang artikulo ay hindi nagbanggit ng pangalan pero amit ito ng mga cryptic na detalye na sapat para sa sinumang nakarinig ng kwento ko ay makahula. Ngumiti ako ng malamig. Ito na ang oras. Sa hapon na yon, nakipag-ugnayan ako sa isang dating kaibigan. Si Sofia, na ngayon ay isang editor sa isang malaking V-network. Ang mga mata ni Sofia. Ang kwento na ito ay ipapalabas sa pero hindi sa paraan ng mga tabloid. Gagawa ako ng isang report tungkol sa mga taong nanalo sa loto at sinubukang kunin ng kanilang mga kamag-anak. Doon, Lala. Baska bilang pangunahing karakter na may lahat ng dokumento at ebidensya. Sumang-ayon ako kaagad. 2 araw pagkatapos, dumating ang grupo ni Sofia para mag-shoot sa bahay. Kalmado akong nagkwento, walang idinagdag o binawas, hindi ko sinira ang sinuman, sinabi ko lang ang totoo at ipinakita. Ang mga legal na dokumento. Nirecord nila ang mga sandaling binuksan ko ang safe at kinuha ang original na lotto ticket, ang confirmation letter, at ang kontrata ng pagkuha ng pera. Sa gabi ipinalaba. Ang balita. Sa loob lang ng 1 oras, ang social media ay puno ng mga komento na sumusuporta sa akin. Galit ang mga tao sa isang babaeng sinubukan ng kanyang mga kamag-anak na siraan para makuha ang kanyang ari-arian. At lalo na, nakilala rin nila ang taong nasa likod nito nang ikumpara ang mga cryptic. Ang iba pang reporter ay nag-imbestiga rin tungkol sa kanya at nalaman ang maraming kaduda-dudang bagay sa kanyang nakaraan. Sa loob lang ng 3 araw, mula sa taong inakala niyang magiging sikat, naging isang paksa siya ng panunuya. Sa gabing iyon, nakatanggap ako ng isang kakaibang tawag. Ang boses ng isang lalaki ay nanginginig. Isabel, si Uncle Eduardo ito. Paumanhin, hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Hindi ako nag-ingat sa sinabi ko. Malamig akong sumagot, hindi ka nag-ingat. Sinadya mo iyon at kailangan mong panagutan. Ang abogado ko ay magpapadala ng reklamo para sa paninirang puri. Tahimik siya ng matagal at pinutol ang tawag. Alam ko na sa pagkakataong ito, wala na siyang pagkakataon na baligtarin ang sitwasyon, pero ang ikinagulat ko ay kinabukasan, lumitaw ulit si Carlos. Nakatayo siya sa labas ng pinto, hindi siya nangahas na pumasok. Lumabas ako at nakita. Kumunot ang noo ko. Salamat saan? Dahil hindi mo binanggit ang pangalan ko sa report. Alam kong maaari mong i-post ang buong recording, pero ipinakita mo lang ang mga mahahalagang bahagi. Yumuko si
Sa totoo lang, bumalik ako noong isang beses, bukod sa pag-aalerto sa'yo tungkol kay Uncle Eduardo, may isa pang dahilan. Inilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib at naghintay. Huminga ng malal. Si Carlos na parang iniipon niya ang lahat ng tapang niya. May sakit ako. Sabi ng doktor, may liver cancer ako. Stage 2. Hindi ko ito sinabi sa sinuman, pati na sa nanay ko. Sa simula, gusto kong makuha ang pera mo para gamutin, pero pagkatapos kong makita ang reaksyon. Alam kong nawala na ang lahat ng pagkakataon ko. Tahimik ako. Ang impormasyon na ito ay nagpahirap sa akin kung magagalit ba ako o maawa. Ang lahat ng galit ko dati ay nandoon pa rin, pero hindi ko rin maiwasang maging malungkot sa sakit ng isang taong naging asawa ko. Sinasabi mo ba ang totoo? Tanong ko, ang boses ko ay dahan-dahan. Nagbigay si Carlos ng isang folder ng medical records. Tiningnan ko ito at malinaw ang selyo at lagda. Ang isang bahagi sa akin ay gustong baliwalain na parang walang kinalaman. Pero ang isa pang bahagi ay naisip na kahit paano ay kasama ko siya sa maraming taon at nagkasama kami sa mga mahihirap na panahon. Tiningnan ko siya at mahina kong sinabi, hindi kita bibigyan ng pero kung gusto mo talagang gumaling, irerekomenda kita sa isang charity organization na tumutulong sa mga pasyente. Ang natitira, ikaw na ang bahala. Tumango si Carlos at ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng pasasalamat. Salamat. Nang tumalikod siya, nakita ko ang pagod niyang katawan na nawala sa dapit hapon, mas maliit kaysa dati. Alam ko na ang kwento namin ni Carlos ay malapit nang matapos, pero may isa pang twist at ang twist na yon ay maaaring ang huling beses na magkasama kami sa isang frame. Dahil may pakiramdam ako na pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi pa talaga tapos ang lahat. At ang dapat kong ihanda ay hindi lang para protektahan ang pera, kundi pati na ang huling kapayapaan ko. Niya ay mahina, kakaiba sa dati niyang pagiging agresibo. Nagulat ako, pero lumipat pa rin ako sa isang tabi para makapasok siya. Umupo siya sa upuan, ang payat niyang kamay ay magkasama na parang nagsimula siya, ang mga mata niya ay tumitingin sa akin na parang naghahanap ng reaksyon. Tumango ako ng mahina. Opo, sinabi niya. Nagbuntong hininga siya, ang tunog ng buntong hininga ay parang isang malaking problema. Isabel, alam kong dati ay marami akong nasabi at nagawa na hindi maganda sa'yo, pero ngayon na may sakit siya, nag-aalala ako. Malaki ang gasto sa gamot at wala na kaming maaari mo ba siyang tulungan sa pagkakataong ito? Tiningnan ko siya at ang lahat ng lumang alaala ay bumalik. Iyon, naaalala ko rin ang mga oras na niluto niya ako ng lugaw kapag may sakit ako o nilabhan niya ang mga damit ko kapag busy ako. Ang mga tao ay hindi lang may isang kulay. Inay, dahan-dahan kon. Nang ilang sandali. Sinasabi sa akin ng isipan ko na dapat akong maging malayo, pero ang awa ay sumisingit. Maraming sakit ang idinulot ni Carlos sa akin, pero ang sakit ay hindi pumipili ng tao at ayaw. Nang nagpapasalamat. Tumango lang ako ng mahina. Ito ang limitasyon na itinakda ko sa sarili ko, tumutulong pero hindi nagpapagamit. Pagsapit ng hapon, nakipag-ugnayan ako kay Julia, ang manager ng isang charity fund na at sinabi ko sa kanya na naayos ko na ang lahat ng tulong. Tahimik siya ng ilang segundo at sinabi, salamat. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko ito malilimutan. Pero alam ko na ang hindi makalimutan para sa kanya ay hindi magandang bagay. 2 araw pagkatapos, dinala namin ni Elena si Carlos sa ospit. Sa akin si Elena, alam kong hindi ka nababalik sa kanya, pero sana ay mapatawad mo siya balang araw. Ang mga tao ay malalaman ang halaga ng mga bagay kapag sila ay may sakit. Gakamali mo. Tiningnan ko ang screen at nahulaan ko kaagad na mula ito sa kabit ni Carlos. Siguro ay natatakot siya na baka bawiin ko si Carlos kapag nalaman kong may sakit siya, pero tumawa lang ako. Tumutulong ako hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil gusto kong maging payapa ang gay. Uob ko. Tinanggal ko ang text message, hindi ako sumagot, pero naintindihan ko na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga tao na nasanay sa pagiging inggit at kasakiman ay makakagawa pa ng problema, kahit may sakit sila at kailangan kong maging mas matalino kaysa dati. Sa gabing iyon, nakaupo ako mag-isa sa mesa, umiinom ng maliit na tsa. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa pader, at ang anino ko ay mas mahaba at mas payat.
Bigla kong nalaman na ang lahat ng pinagdaan ko mula nang manalo sa loto hanggang ngayon ay parang isang serye ng mga hamon para matuto akong protektahan ang sarili ko. At marahil ang pinakamalaking hamon ay hindi pa dumarating. Dahil sa mga mata ni Elena nang umalis siya sa ospital, nakita ko ang isang bagay na mahirap basahin, hindi lang ito pasasalamat. Siguro ay iniisip niya na kung tinulungan ko si Carlos ng isang bese. Magkakaroon pa ng pangalawa, pangatlo. At alam ko na kung dumating ang araw na yon, kailangan kong pumili, magpatuloy na buksan ang puso ko o isara ng tuluyan ang pintong ito. Akala ko naisip ko na ang lahat para hindi na ako magamit ulit. Ang gastos sa ospital ni Carlos ay binayaran ko ng direkta sa ospital, at ang lahat ay may malinaw na resibo. Pero nalaman ko na ang mga taong nasanay sa panlilinlang ay laging maghahanap ng bagong. Sa opisina ang nanay ni Carlos ngayon. Sinabi niya na ang gastos sa gamot ni Carlos ay mas mataas kaysa inaasahan at humihingi siya ng cash para bumili ng vitamins para sa kanya. Nagtaka ako kaya hindi ko pa ito binibigay. Tinatawagan Kit. Muna. Pagkarinig ko nito, nanlamig ako. Naalala ko na sinabi ko mula sa simula na ang gastos sa ospital ay ililipat ng direkta, walang cash. Pero sinubukan ni Elena na kumuha ng pera. Huwag kang magbigay ng pera, sabi ko kaagad, pupunta ako sa iyo para linawin. Adlang. Pero dapat mong malaman na mas marami ang kailangan ni Carlos kaysa sa inaakala mo. Naiintindihan iyon ng nanay niya kaya humingi siya ng tulong sa akin para bumili ng gamot. Aya pala magkasama si Elena at ang kabit niya. Ang isa ay gumagamit ng pamilya, ang isa ay gumagamit ng banta. Hindi ako sumagot at nagmaneho ako kaagad sa ospital. Si Carlos ay nakahiga, may ang. Bakit ka nandito? Tiningnan ko siya sa mata. Alam mo ba na pumunta ang nanay mo sa charity fund para humingi ng cash? At siya diniin ko, tumawag sa akin para bantaan ako. Nag-alinlangan si ka. Awagan ka. Tumawa ako ng mapait. Hindi mo siya inutusan pero alam mo at nanahimik ka lang. Tahimik si Carlos, hindi nakikipag-away. Tumalikod ako, hindi na nagsalita pa, at dumiretso ako sa opisina ni Julia. Sa fund. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng text messages at recordings, kasama ang pag-alok ko na itigil niya ang lahat ng tulong hanggat hindi na ito direktang transaksyon sa ospital. At lahat ng ebidensya tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Elena at ng kabit ni Carlos. Maingat kong inayos ang mga ito at nagpadala ako ng isang kopya sa abogado. Pagkatapos niyang basahin, isang sal. Ita lang ang sinabi niya, kung lalagpas pa sila sa limitasyon, ako ang magsasampa ng reklamo sa pulis para sa iyo. 2 araw pagkatapos, nangyari nga. Tumawag si Elena, ang boses niya ay puno ng paninisi at pagmamakaawa. Isabel, alam kong nagtatrabaho ka ng maayos pero kailangan ni Carlos ng cash para bumil. Ay ng gamot sa labas, maaari ka pa bang tumulong? Nakakita din siya ng isang bihirang gamot pero kailangang bayaran kaagad. Kalmado akong sumagot, Inay, sinabi ko na, babayaran ko lang ang ospital. Kung patuloy pa kayong magsasabi tungkol sa cash, ituturing ko na itong panloloko at ire-report sa pulis. Tahimik siya ng ilang segundo at nagbago ang boses. Kung ganoon ang sinasabi mo, ibig sabi. Hinay hindi mo na mahal si Carlos. Okay, kung magsisisi ka, huwag mo akong hahanapin. Pinutol ko ang tawag, ang loob ko ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Alam ko na naabot ko na ang huling limi. Kinaumagahan, pumunta kami ng abogado sa ospital. Direktang nakipag-usap kami sa Board of Directors, at hiniling namin na ang lahat ng impormasyon tungkol sa sakit at gastos ni Carlos ay maging confidential, na walang sinumang makaka-access maliban sa akin at sa pasyente. Samantala, nagpadala rin ang abogado ng isang opisyal na abiso kina Elena at sa kabit niya na humihiling na itigil ang lahat. Wala na akong dahilan para makialam. Binuksan niya ang mga mata niya at tiningnan ako ng matagal at dahan-dahang sinabi, Isabel, kahit ano pa ang mangyari, salamat. Hindi ako sumagot, tumalikod. Lang ako. Pagkalabas ko ng ospital, naramdaman ko na parang isinara ko na ang huling pinto ng isang buhay na puno ng problema. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa balcony, ang hangin ay dahan-dahang dumadaan sa buho. Ang lungsod sa ilalim ay maingay pa rin pero sa loob ko ay isang bihirang katahimikan.
Alam ko na ginawa ko ang lahat hindi para iligtas ang isang tao, kundi para iligtas ang sarili ko mula sa pagiging awa at paggamit. At alam ko rin na mula ngayon, wala nang sinuman ang makakagamit ng pamilya o nakaraan para kontrolin ako. Natuto akong maglagay ng limitasyon at panatilihin ito gamit ang aking isipan at puso. Ang kwento ko, mula nang hawakan ko ang lotto ticket hanggang sa pagpapasyang umalis sa lahat ng ugnayan, ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang paglalakbay para bawiin ang kalayaan ko at ang aking nidad na inakala kong nawala na ng matagal na. Ang buhay ko ay dumaan sa isang mahirap na daan mula nang hawakan ko ang lotto ticket na nanalo ng 44,400. Ang saya ay maikli. Pagkatapos ay dumating ang mga araw na hinarap ko ang kasakiman, ataksil at ang mga plano ng mga taong tinawag kong pamilya. Pero ang daan na yon ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ad na pamilya at hindi ko hinayaang maging isang patibong ang awa. Kung tutulong ako sa loob ng limitasyon at may malinaw na prinsipyo. Kung mahal ko ang isang tao, mahal ko pa rin sila sa pamamagitan ng puso, pero kailangan kong maging matalino. Dahil kapag hindi ka naglagay ng limitasyon, ang ibang tao ay akuin ang karapatan na ampas. Mula sa kwento ko, inaasahan ko na ang sinuman, lalo na ang mga taong nasa sitwasyon na may kaunting pera o ari-arian sa kamay, ay tandaan. Una, huwag magmadali na magbunyag ng lahat, lalo na kung wala ka pang malinaw na plano. Pangalawa, ang pera ay dapat na pinamamahalaan ng malinaw, ang mga legal na dokumento ay dapat na malinaw at ng transaksyon ay dapat na sa mga ligtas na channel lang. Pangatlo, dapat kang maging matapang na tanggihan ang mga hindi makatuwirang kahilingan, kahit na mula sa mga kamag-anak. Ang pagtanggi ay di pagiging makasarili, kundi pagprotekta sa sarili. Sa huli, huwag mong kalimutan na ang kapayapaan ay ang pinakamalaking ari-arian. Ang pera na nawala ay maaaring makuha ulit, pero ang kapayapaan sa kaluluwa ay hindi mabibili. Nabubuhay tayo hindi lang para pasayahin ang ibang tao, kundi para mabuhay ng buo para sa sarili natin. At kung gusto mo pang makinig sa mas maraming tunay na kwento, mas malalim na mga saloobin, mag-subscribe sa Tahanang Pinoy, kung saan tayo ay magkasamang magbabahagi, maghahanap ng mga aral, at kasamang magpapahalaga sa mga mahalagang halaga ng buhay. Ang buhay ay hindi kailanman walang hamon, pero basta't panatilihin ang isang mainit na puso at isang matalinong ulo, malalampasan natin ang lahat. At kapag lumingon ka, ngingiti ka dahil alam mo na pinili mo ang tama, pinili mo ang kapayapaan, pinili mo ang kaligayahan at pinili mo ang iyong sarili.